Dahil sa sobrang produksyon ng mga bulaklak sa Thailand, madalas ay napipilitan ng mga magsasaka na itapon na lang ang mga ito. Pero sa China, may natuklasan silang sinauna at matalinong paraan para gawing doble o kahit 10 beses pa ang halaga ng isang bulaklak. Tuwing umaga, pumapasok ang mga manggagawa sa mga bukirin ng bulaklak, pumipili lamang ng mga bagong sumisibol na talulot na basa pa ng hamog sa umaga. Matingkad ang mga kulay nito at napakabango. Ang mga talulot na ito ang nagiging puso ng sikat na flower pastry ng China. Pagkatapos anihin, maingat itong hinuhugasan at pinipili ng isa-isa upang alisin ang mga dumi. Pagkatapos ay hinahalo ito sa asukal at pulot at dahan-dahang niluluto hanggang maging makinis na palaman. Kailangang mapanatili ang bango at natural na kulay nito, kaya't kailangan ng tiyaga at kasanayan. Kasabay nito, inihahanda naman ang masa na gawa sa dekalidad na harina, minamasang mabuti hanggang lumambot at maging elastiko. Maingat na ibinabalot sa loob ng pastry ang floral filling, tinatatakan ng kamay, pinapahiran ng manipis na itlog sa ibabaw, at dahan-dahang iniihaw sa oven. Kapag inilabas na, bumabalot sa hangin ang halimuyak ng bulaklak at mantikilya. Malutong ang crust, matamis at pino ang gitna. Sa bawat kagat sumasabog ang bango ng mga bulaklak, parang tinikman mo mismo ang tagsibol. Ang matalinong likhang ito ay hindi lang nagligtas sa mga bulaklak mula sa pagkasayang, kundi ginawa rin itong paboritong pasalubong sa China. Ang halaga ng flower pastry ay lampas sa isang bulaklak. Dala nito ang bango ng kalikasan at ang walang kupas na karunungan ng pagbibigay halaga sa bawat bagay kahit sa itinuturing na basura. Bakit nga ba literal na pinakukuluan ng mga taong ito ang isang kano? Sa totoo lang, hindi pa ito isang kano, isa pa lang itong troso na inuka sa gitna. Pinupuno nila ito ng tubig, tapos nilalagyan ng mga pulang mainit na bato para kumulo. Ang singaw mula sa kumukulong tubig ang nagpapalambot sa kahoy at yung mga kahoy na wedge na nakikita mo, iyon ang nagtutulak para lumapad ang mga gilid. Pagkatapos habang lumalamig, tumitigas muli ang kahoy sa bagong hugis na iyon. Itong 10 artistang ito ay buhos gastos sa kanilang multi-million worth of collection. Tara, kilalanin natin sila. Number 10, Alden Richards. Ang collection niya, Iron Man. Alam na ng mga fans ng kapuso star na si Alden Richards na isa siyang solidong fan ng Iron Man. Kaya naman meron siyang malaking koleksyon ng Iron Man collectibles. Gaya ng mga action figures, life-size statues, at pati helmet ni Iron Man meron siya. Alden Richards collection is estimated to be worth at 6.5 million pesos. Number 9, Rita Avila. Ang collection niya, manika. Noong 2014, ipinakita ni Rita Avila ang kanyang doll collection sa programang Tunay na Buhay. After mag-viral ang usap-usapan na parang nabaliw siya matapos mawalan ng anak at trinato ang mga manika na parang totoong tao. Sinagot ito ni Rita. Nilinaw niya na hindi niya tinitignan ang kanyang mga manika bilang tunay na tao, pero sobrang halaga nila sa buhay niya. Para kay Rita, malaki talaga ang role ng mga dolls sa kanyang pagbangon. Her collection is estimated to be at 600,000 pesos. Number 8, Michael V. Ang collection niya, toys. Habang karamihan ng mga collectors ay nakabox pa ang kanilang mga koleksyon, si Michael V iba. Nakadisplay ito at free to roam ang kanyang mga toys. Sabi niya, ito daw yung way niya para bumawi sa kanyang childhood. Dahil nung bata siya, wala siyang mga ganitong laruan. Ang collection niya, puno ng action figures, robots, pop culture gems, at Legos. Pero yung pinaka-paborito niya, Star Wars at Marvel collectibles. Literal na healing your inner child ang atake ni Michael V. His collection is estimated to be worth 8.5 million pesos. Number 7, Carmina Villaruel. Ang collection niya, Snowman. Heto namang si Carmina, inaraw-araw ang Christmas vibes. Sobrang love niya yung collection niya ng mga snowmen. Actually, pinangalanan pa nga niya yung iba base sa pangalan
pangalan ng family niya. Guess what? Meron siyang 57 pieces ng snowman sa kanyang bahay. Isa sa pinaka-unique collections na nakita natin dahil parang Pasko ang dating ng kanyang bahay kahit hindi pa Disyembre. Her collection is estimated to be worth 1.3 million pesos. Number 6, Jinky Pacquiao. Ang collection niya, mga mamahaling relo. Living the Lux life, si Jinky Pacquiao na talaga ang epitome nito. With her luxury watch collection, from Rolex to Patek Philippe, Jinky's timepieces are so valuable na sa sobrang mahal, it could easily pay for a house. Take the Rolex Rainbow Daytona for example. It dazzles with 36 bouquet cut sapphires on the bezel. Meron din siyang 11 sapphire hour markers at 56 brilliant cut diamonds. Ang presyo nito, 14 million pesos. Yung kabuuang presyo ng koleksyon ni Jinky ay nagkakahalaga ng approximately 122 million pesos. Wow! Number 5, Mike Tan. Ang koleksyon niya, Dragon Ball Z and One Piece. Ang kapuso star na si Mike Tan ay huge fan ng anime series na Dragon Ball Z at One Piece. Obvious naman kasi huge collector din siya ng mga action figures ng mga nasabing anime series. Nagmamay-ari siya ng mga limited editions ng mga nasabing toys na yung presyo nito umaabot sa 6 digits. Mike Tan's collections is estimated to be at 1.2 million pesos. Number 4, Cara David. Yung collection niya, Taylor Swift merchandise. Certified Swiftie itong si Cara David. Nung nakaraang Pasko, niregaluhan siya ng kanyang husband na si LM Cancio ng Taylor Swift folklore cardigan. Hindi lang yan, nakatanggap din siya ng Taylor Swift snake ring at ilang Tay-Tay t-shirt. Sobrang fan vibe siya. Cara David's collection is estimated to be at 200,000 pesos. Number 3, Willie Revillame. Ang collection niya, luxury cars. Pagdating sa car collection, talaga namang ayaw patalo ni Willie Revillame. Yung garahe niya, full of luxury cars. From Ferraris to Lamborghinis, Willie's collection is worth more than most people's lifetime earnings. Isa sa kanyang pinakabogdang koleksyon ay ang Rolls Royce na worth 35 million pesos. Sobrang yaman, no? Parang car show na yung tsura ng garahe niya. His collection is estimated to be at a staggering 160 million pesos. Number 2, Nicole Yala. Ang collection niya, Hello Kitty. Sobrang extra ni DJ at vlogger Nicole Yala. She built an entire house para sa kanyang Hello Kitty collection. Sa isang episode sa Powerhouse noong 2015, pinasilip niya ang kanyang pink and white Hello Kitty crib. Literal na parang museum. May life-size Hello Kitty figure, may life-size Hello Kitty figure pa sa pintuan para mag-welcome ng bisita. Sa loob naman, puno ng Hello Kitty items bawat sulok. From kitchenware at appliances hanggang sa bedroom set na worth 80,000 pesos. May walk-in closet din siya na puno ng Hello Kitty merch. Her collection is estimated to be 1.8 million pesos. Number 1, Vice Ganda. Ang collection niya, sapatos. Vice Ganda's shoe collection is literal na unkabogable. From sky-high heels to luxury designer sneakers, Vice has a pair for every mood, every look, at every occasion. Nagmamay-ari siya ng mga Yeezy x Adidas pairs na ang presyo ay 100,000 pesos. At marami pang limited editions na 6 digits din ang presyo. Kaya kung footwear goals ang hanap mo, Vice Ganda is serving it all day, every day. Vice Ganda's collection is estimated to be at 6.6 million pesos. Grabe, no? Ang mga artista talaga may collection na sobrang unique at minsan nga weird. Pero yun ang nagpapasaya sa kanila eh. Makikita mo ang iba't ibang klase ng passion at dedication. Ikaw, kung mangongolekta ka, ano ito at bakit? Bakit nga ba mahilig ang mga Amerikano sa aluminum habang ang mga Europeo naman ay nananatiling tapat sa tingga, lead? Sa US, aluminum sheets ang madalas na ginagamit sa bubong ng maraming bahay. Mura, magaan at madaling ikabit. Perpekto para sa mga modernong bahay na inuuna ang tipid at kahusayan. Pero sa Europa, ibang-iba ang kwento. Mula sa matatandang katedral, kastilyo, hanggang sa daang taong mansyon, ang tunay na sikreto sa hindi tinatagusan ng tubig na bubong ay ang tingga. Bakit? Dahil ang tingga ay malambot, matibay at napakadaling hubugin. Kaya ng bihasang manggagawa na pukpukin ito upang eksaktong umangkop sa hugis ng mga kahoy o bato at selyuhan ng mga dugtungan gamit ang apoy.
Kahit pakurba o arko ang bubong, kaya nitong yumuko at dumikit ng walang puwang, kaya't nabubuo ang halos perpektong waterproof layer. Kaya't sa loob ng maraming henerasyon, ang mga tagapagtayo sa Europa ay nagtitiwala pa rin dito, lalo na sa mga bahagi ng bubong na madaling tagasan, tulad ng paligid ng chimney o dugtungan. Ngunit may mga kahinaan din ang aluminum. Madali itong magbitak kapag nagbabago ang temperatura at ang mga selyo nito ay hindi kasing sikip ng sa tingga. Siyempre, hindi rin perpekto ang tingga. Ito ay mabigat, mahal at nakalalason. Kailangan ng mga manggagawa ng kumpletong proteksyon, guwantes, mask at suit para ligtas itong mahawakan at mai-install. Sa huli, ito ay palitan ng mga halaga. Pinipili ng Amerika ang magaang, mabilis at abot-kayang solusyon, habang pinipili naman ng Europa ang tradisyon, kasanayan at subok na tibay ng panahon. Kung ikaw ang tatanungin, alin ang pipiliin mo para sa bubong mo? Sa paggawa niya ng mga likha, unang ginagamit niya ang mga kagamitan upang gupitin ang mga gulong sa mahahabang piraso at maliliit na bahagi. Pagkatapos idinidikit niya ang mga ito upang makabuo ng iba't ibang disenyo. Kapag nabuo na ang hugis, pinipinturahan niya ito upang maging makulay at kaakit-akit ang mga produkto. Sa paraang ito, nakakagawa siya ng mga motorsiklo at maging mga hayop. Alam mo ba na noong Middle Ages ay talagang karaniwan para sa mga babae na patayin ang kanilang asawa? Noon, halos wala silang boses at wala ring karapatan. Madalas silang inaabuso at minamaltrato ng kanilang mga asawa at ang mga tao sa paligid nila ay nagbubulag-bulagan lang. Bago ikasal, ang mga babae ay pag-aari ng kanilang ama at pagkatapos ng kasal, nagiging pag-aari naman sila ng kanilang asawa. Kadalasan mas matatanda at madalas mararahas ang mga asawang lalaki. Ang tanging paraan para magkaroon ng kalayaan ng isang babae ay maging isang balo. Pero isang babae ang nagbago ng lahat, si Julia Tofana. Nalikha niya ang isang lason na gawa sa arsenic, belladonna at lead. Wala itong kulay at wala ring lasa. Kahit maliit na halaga lang nito ay maaaring magparamdam ng pagkakasakit sa biktima. At kalaunan ay mamamatay sila na parang may malalang trangkaso. Hindi niya inilagay ang lason sa isang kahina-hinalang bote. Sa halip, itinago niya ito bilang isang karaniwang gamot na tinawag na St. Nicholas Oil at palihim niya itong ibinenta sa mga babaeng gustong makatakas sa kanilang mararahas na asawa. Hinahalo ito ng mga babae sa pagkain ng kanilang mga asawa at mabilis ang epekto. Nanghihina ang lalaki, nagsusuka, at sa huli ay namamatay dahil sa tila karaniwang sakit, kaya walang naghihinalang na lason sila. Lalong sumikat at lumago ang negosyo ni Julia. Ngunit isang babae ang nagsisi at sinabi ang plano sa kanyang asawa. Dahil dito, nadakip si Julia. Kahit ipinagtanggol siya ng marami sa kanyang mga naging customer, hinatulan pa rin siya ng kamatayan. Sa 18 years na pinatakbo niya ang kanyang negosyo, natulungan ni Julia ang humigit kumulang 600 na babae na makaligtas mula sa mararahas na pag-aasawa. Nagbigay siya ng pag-asa, pero kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay.